Mahirap ba ang job hunting para sa mga transmen? Sa mga babanggitin ko dito, nung 2 years on HRT na ako, which means passing na, or yung hindi mo na talaga mapapagkamalang born female. Pero ako bilang part of LGBT, matagal ko nang tinatak sa isip ko na hindi lahat ng companies open sa LGBT. So ito yun guys. Lahat ng companies, di ba, may kanya-kanyang requirements. Pagka-graduate ko ng college, nag-ready agad ako para mag-apply. Skip na natin yung usual application process, tapos doon na tayo sa mga natutunan ko bilang aplikante sa loob ng 2 buwan. Sa mga na-applyan ko, hindi ko nilalagay yung gender ko or yung sex at birth ko, yung female. Ito yung mga natutunan ko. Unti lang yung question sa akin since dahil siguro fresh grad. Tapos hindi naging maganda yung application process ko guys kasi sa loob ng 2 buwan na yun na parang sinumpa kasi hindi ako natanggap. Hindi ako matanggap-tanggap, di ko alam kung bakit. Pero siguro ito yung mga dahilan kung bakit. Either number 1, experience needed. Wala pa naman akong experience. And mostly programming or yung mga position na may kinalaman sa development tulad ng website development, applications, yan. Wala akong forte dyan, di can forte. Number 2, kailangan ng skills. Number 3, sa mga BPO, fail naman ako sa mga actual exams. Tapos, pinatos ko na pati mga service crew positions, overqualified naman ako. Nung dito na ako sa Cavite, nagtry ako sa mga office staffs, usually naman, female ang hanap nila. What I mean by female is yung talaga namang itsurang female. So, hindi ako natanggap. Tapos kadalasan din nagkaka-conflict sa living expenses kasi malayo or kailangan kong ma-assign sa mas malayong ibang lugar. Kaya din siguro naging mahirap para sa akin. Siguro kung may tips ako na iiwan sa inyo, ito yung huwag nyo munang isipin kung ano yung kahihinat na ng job hunting nyo. Isipin nyo na muna kung paano nyo i-enhance yung skills nyo. Tsaka yung kung nag-aaral kayo, yung studies nyo, dyan muna kayo mag-focus. Kasi makakapili naman kayo ng companies na apply nyo Narito pa ang iba pang tips. Choose companies that are trans-friendly. Research about what that company does. Then choose a position based on your skills. Memorize the answers to possible questions. Dress accordingly. Safe, formal, or smart casual. Base your CV or resume according to each company. Ang mga ito ay makakatulong sa paghahanap mo ng trabaho. To end this one, kakaroon at magkakaroon pa rin talaga ng epekto yung pagiging trans sa trabaho. Lalo na kapag passing ka nga tulad no sa akin, female yung hanap, pero hindi ako itsurang female. So yun.